Ang napansin ko po sa pag-design ninyo ng Office of the Ombudsman ng kanyang mga programs, I think you have four major programs. Sufficient na ba ang funding nitong apat na ito, at kung saan kayo doon ang posible pa maka-absorb pa ng more resources na programa so that we can improve the fight against corruption, Mr. Ombudsman? Good morning, Senator Pimentel. Maraming salamat sa suporta ninyo. Sa pananaw ko, sufisyente yung pondo ng Ombudsman. Pero kung sa paglaban sa korupsyon, ay hindi talaga kakayanin to kahit bigyan nyo kami ng 100 billion piso, ay hindi namin kakayanan labanan ng korupsyon. I must admit to you, Your Honor, this is not to destroy the office of the Ombudsman, but we ourselves are fighting corruption within the office. Hindi ko ipagkakaila yun. Kami mismo, mga katabi ko rito, we are fighting corruption within the office. So, hindi namin pwedeng sabihin na yung ahensya ng gobyerno yung corrupt. Dahil kami mismo may problema sa korupsyon. May mga empleyado rin po kaming corrupt. Ang problema lang po ay hindi namin sila mahanapan ng konkretong ebidensya. Ginawa ko na lahat ang paraan, pero napakagagaling, hindi ho gumagamit ng cellphone, hindi ho gumagamit lang landline, nakikipagkita sa mga restaurant, sa isang Chinese restaurant na sikat along EDSA. Hindi naman ho namin matap yung usapan dahil ayaw kaming payagan ng chief ng security. Marami ho. I mean, that's why I'm saying, kahit 100 bilyon ang ibigay ninyo sa amin, hindi ho namin kakayanin na labanan ang korupsyon. Sufficiente ho. The programs that were undertaken right now, the budget is sufficient. There is just one program which the Ombudsman has forgotten for the past 30 years or more, and that is to address the causes of inefficiency and red tape.